magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong muling sinasabing 8 milyong utang ni Mima Alicia. Sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, kagabi may mga nag-message po sa akin at sinasabi nila maging sila man ay duda sa sinasabi nito pong hepe ng kapulisan na si Nartates na kaya daw pinapatay si Mima Alicia dahil sa 8 milyong utang nito. Ngayon, ganoon din po yung naririnig ko sa ating mga kababayan na kung talagang may utang si Mima Alicia, bakit hindi imbestigahan, tanungin yung magulang niya, di ba? Sinabi naman ni Mima Alicia at sinabi din ng iba na mga vloggers na grabe yung respeto at pagmamahal ni Mima Alicia sa kanyang magulang. So ibig sabihin, wala siyang tinatago na sikreto, lalong-lalo na sa kanyang ina o ama. Ngayon, nagtataka lang po ako dito kay Nartates, bakit parang sobrang dali naman na na-solve nila itong kaso ni Mima Alicia, tapos ganun yung naging resulta ng kanilang pag-iimbestiga. Yung iba, sinasabi nila na posibleng may nangyayaring whitewash dito, o may nangyayaring o baka may nabayaran dyan ng mga personas na mayroong posisyon. No? Hindi na natin babanggitin dito, alam nyo na yun kung sino yun. Alam naman natin pagdating sa hanay ng kapulisan, mismong yung dating major o kapitan ba yun na pumunta sa Senado na sinabi niya halos lahat ng mga uri ng mga krimen o mga gawaing hindi maganda ay nasa hanay po ng Philippine National Police. Hindi po galing sa akin yun kung di ako nagkakamali, yun po ay galing sa dating opisyal ng ating kapulisan na membro yata to ng Seventh Day Adventist, no? Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Basta isa yun sa nagsabi o naglahad patungkol po sa Oplan Tukhang, na kung saan si Vice President Sara Duterte ang tinuturo niyang dito maging si Bato de la Rosa, kung tama ko at si Bongo maging itong kanilang puon na si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, mabalik tayo dito sa usapin ng maagang pagpapasira sa kaso ni Mima Alicia. Alam nyo, sa totoo lang, maaaring itong si Nartates ay mayroong kausap na isang personas at posible din na may nangyayaring kumbaga gapangan para mapagtakpan kung sino talaga yung mastermind, yung tunay na mastermind sa pagpapapatay dito kay Mima Alicia. Biro nyo, nakakapagtaka unang-una. Yung mastermind na inutusan hindi nahuhuli, no? At ang sinabi lang nung middleman na kausap nila na dalawang negosyante daw lang Ngayon, sino ba yung sinasabi na yan? Bakit walang ba't hindi nila nilalabas sa media o interviewin man lamang ng ilang media itong mga personas nito, lalong-lalo na yung mga bumarel? Anong kinatatakot nitong Philippine National Police? Kakaiba yung kilos ninyo lalong-lalo na ito si Nartates. Duda po ako sa pagkatao nitong taong ito, dahil sa nakikita ko mukhang may connection ito sa isang reliyong sinasabi na natin na kung saan ay may mga membro na talagang pusakal, may mga membro na kung saan ay talagang ang trabaho ay pumatay ng mga taong inosente katulad ni Mima Alicia. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, marami sa mga kababayan natin na nagsasabi mas mabuti pa daw kung hindi tinanggal itong si
dating General Torre, no? Kung hindi daw ito tinanggal, malamang lalabas ang tunay na pag-iimbestiga. Kagaya ng ginawa ni Torre sa Davao City, na kung saan nalaman natin ang katotohanan na kaya pala walang mga kaso o mga record ng mga krimen sa Davao City dahil mismong yung kanilang hepe at maging yung mayor ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte ay nag-uusap na kung merong mga nangyayari sa loob ng city na yan, huwag ilista sa kanilang blue book o sinasabi nilang lagayan ng blatter, di ba? Ngayon, para sa akin, itong nangyayari po kay Mima Alicia, hindi kaya inirigalo ng isang personas itong si Mima Alicia sa mga taong mayroong galit sa kanya. Hindi kaya ganun? Yung sinasabi nilang 8 milyong utang ni Mima Alicia, hindi kaya 8 tao yun? Na kung saan galit na galit kay Mima Alicia dahil tinatamaan sila? Kasi pag sasabihin natin 8 milyon, walang mapakita itong Philippine National Police na ebidensya. Walang conversation. Bakit hindi ninyo kunin yung cellphone ni pakita ninyo yung conversation? Kung kailan inutang, kung sino yung tao na yan. Hirap na hirap ang Philippine National Police na ilabas. Sabi nga, kinanta na nga ng middleman pati nga yung middleman, di nila masabi kung sino. Iwas na iwas sila sa media. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi naman po sa sinasabi namin na tila wala kang pakialam kay Mima Alicia. Yes, pumunta si Claire Castro sa libing o sa burol ni Mima Alicia, pero hindi sapat yun Sa totoo lang, kahit ilang beses pa kayong makilamay, hindi naman yan ang importante dun Ang importante dyan, mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Mima Alicia. Tama? Sa akin lang hindi ko lang alam kung ano ang reaksyon ni Senador Tulfo. Kasi magagaling naman silang investigador. Magagaling sila pagdating sa pag-aanalisa. 'Di ba? Sana kilusin ito ng ilang mga mambabatas natin na may kapangyarihan para mapag-usapan ito. Upuan ninyo ito. Baka may nangyayaring hindi maganda. Sa totoo lang, dito po sa Pilipinas, yung mga BBM supporters, parang 30% lang po ang may gusto dito kay Nartates. Sa totoo lang, hindi kaya may kinalaman itong pangyayaring ito sa pagiging 4-star general ni Nartates. Kasi kung titingnan ninyo, parang may gumapang, may pumilit para lamang maging 4-star general itong si Nartates. Bagamat alam nila nandiyan dyan pa si Torre para maging 4-star general siya, inilipat itong napakagiting, napakatapang na si Torre sa MMDA. Siya ang ginawang pinuno, na kung saan yung MMDA na yan para lang yan doon sa mga mahilig magpasikat, di ba? Etong si Nartates, simula nang naupo ito, sa totoo lang, maraming mga pangyayari na huli na nakakalusot pa. Kagaya na lamang po nito ni Bato de la Rosa. Si Nartates tsaka si Bato de la Rosa, sanggang dikit yan sa totoo lang. Kaya bagamat alam nila na nasa loob na ng Senado si Bato de la Rosa, biro mo kung ako yung hepe ng kapulisan pwede ko nang yung lahat ng lalabas na sasakyan sa Senado, pwede nang i-checkpoint yun
pwede nang silipin yun. Pero bakit nakawala si Robin Padilla? Ha? Bakit nakawala? Bakit nakawala si Robin Padilla kasama si Bato? Hindi kaya may nangyayaring alam nila at hindi natin nalalaman? Sa tingin ninyo mga kababayan, hindi kaya meron silang usapan na hindi natin alam? Sa tingin ninyo? Ewan ko lang ha kung ano ang mga komento ng ating mga kababayan sa usaping ito. Pero para sa akin, 99% ng mga PBBM supporters hindi kumbinsido sa inilabas na resulta ng pag-iimbestiga ng Philippine National Police ngayon. Para maniwala kami, uulitin ko lang, ako, sa totoo lang, kaya po tayo ay paulit-ulit na binabanggit natin dito, pinag-uusapan natin si Mima Alicia, dahil wala naman pong ibang maglalakas loob na kunin yung tunay na hustisya, kundi tayo lang. Dahil yung mga kasama nating mga vlogger dyan, bagamat sinusuportahan sila ng ni PBBM, takot silang magsalita. Tayo, kahit piso, hindi tayo nakakatanggap kay PBBM o kahit konting tulong man lamang sa ating mga kaisa, tayo po ay nagsisikap na mabigyan po ng hustisya si Mima Alicia. Hindi kayang gawin ng mga kasama natin ng sinasabi nating mga kaisa Pero kung sa bagay, hindi na tayo magtataka dyan. Dahil yung sinasabi kong mga kaisa natin, kasama natin, mga bulag yan, mga makasarili yan. Sinubukan ko nga minsan Gusto kong ipakita sa mga Duterte vloggers na kami ang mga vloggers ni PBBM nakikipaglaban sa kanya ay nagkakaisa. Pero hindi Mga bulag, pipibingi, walang pakiramdam, walang mga puso yung mga kasama ko. Ang nakakatawa pa nito, ang nag-abot pa sa akin ng tulong, Duterte supporters pa, para lamang mabilhan ako ng gamot. Diba? Pero ganun pa man, hindi porket tayo ay binigyan ng Duterte supporters, lilipat na tayo. May paninindigan naman tayo. Diba? Hindi naman masama loob ko. Ang sinasabi ko lang dito, kung bulag nga sila sa mga vlogger, na buhay pa, na nakikipaglaban, na tumihingi ng tulong, bingi, kay Mima Alicia pa kaya napatay na. Na kung saan hindi na papakinabangan ng administrasyong Marcos, hindi na mapapakinabangan. Diba? Kaya nga, ang kikilos na lang dito, ang gagalaw na lang dito, para hanapin ng tunay na sagot, patungkol sa kung sino talaga ang nagpapatay kay Mima Alicia, ay wala nang iba kundi tayo. Tayo. No? Wala nang iba kundi tayo na lang talaga. Dahil siyempre, sino ba si Mima Alicia? Wala na wala nang pakinabang yan sa administrasyong Marcos. Ano pa ba magagawa niya? Wala na. Kaya, yun lang. Binigyan ng bulaklak, nagpakita ng content, sinabi na kiramay. Diba? Yan tayo ngayon, imbis na ang mabibigay na lang ng administrasyong Marcos, yung tunay na sagot kung sino talaga ang nagpapatay kay Mima Alicia, para baliwala sa kanila. Ewan ko lang kay Attorney Claire Castro. Kasi itong tagapagsalita, magaling dito sa pag-aanalisa. Ewan ko lang kung gumagana utak nito pagdating sa pag-aanalisa. Ewan ko lang sa mga kasama nating mga vloggers kung itong mga ito ay ginagamit din nila yung mga utak nila. Minsan nangyayari kung ano lang sinasabi nung nasa yun lang din sasabihin nila. Kumbaga kontrolado sila. 'Di ba? Yan tayo Pero ganun pa man, maraming salamat po pala kay Nanay Seni, taga Davao City, na nagpadala po sa atin ng pambili ng gamot. Duterte supporters po ito, na nagkaroon po ng sa atin, puso.
Pinakita niya dahil kitang-kita daw niya na tayo talaga ay halos hindi na makatingnan nyo. Medyo kalmado na ako dahil nakainom ako ng gamot. Hindi na tayo hindi na tayo medyo kinakapos ng hangin. Pero yung mga sinasabi natin kaisa natin, kasama natin, bulag, pipibingi, takot nga mag-message, takot nga mag-comment di ba? Tapos sasabihin, nasa likuran mo kami, kasama mo kami. Yan ba yung mga kasama? Ha? Yan ba yung mga kaisa? Yan ba yung sasabihin nasa likuran mo kami, suportado ka namin? Ha? Na kahit sa konting ano man lang, hindi man lang marunong, di ba? Yan ang sinasabi natin dito sa pakikipagdigma. Kinakailangan magkaisa tayo. Meron tayong ano diyan. Hindi magkakaroon ng puwersa ang isang pangkat kung ang iba ay bulag, pipibingi, hindi marunong makiramdam. Yan ang sinasabi natin diyan. Di ba? Pero ganun pa man, hindi po ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya o tunay na hustisya si Mima Alicia. May tumulong man sa aking pakikibaka para malaman ang katotohanan kung sino talaga ang mastermind na yan. May tumulong man o wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Dahil mukhang nasasanay na ako na yung mga sinasabi kong mga supporters ko na kaisa natin, yung mga taong nagsasabing kaisa nila ako, nasa likuran ko sila, wag na, mahirap na, basta Pilipino ang nagsalita. Di ba? Mahirap na. Bira lang sa mga Pilipino ang may isang salita. No? Pero ganun pa man, maraming salamat doon sa mga supporters natin, sa mga kaisa natin. Salamat po sa inyong mga panalangin. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit anong panalangin mo, hindi sa lahat ng oras panalangin ang kailangan. Di ba? Okay, kay Nanay Shani, muli po maraming salamat sa iyo dyan sa Davao City. Ayaw na lang po niya pabanggit yung kanyang apelyido dahil nakakahiya daw sa mga kasama nila. Di ba? Ganun pa man, maraming salamat po sa inyong lahat. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.